Magandang umaga po sa inyong lahat. Naranasan niyo na po bang mawala o mawalan? O kaya kayo po ba ay naligaw na? O palalimin natin, meron po ba sa inyo na napariwara na? Sa Ingles, isa lang po ang translation ng lahat ng iyon. Have you ever been lost? Have you ever been lost? Naalala ko po nung ako ay nag-uumpisa pa lang sa aking Regency o work outside. Dahil bago-bago lang po ako noon, ay lagi po akong nawawalan. Either I drop something in the train or in the bus or minsan while walking. May one time pa nga po, hindi ko alam na nadudukutan na pala ako ng paunti-unti ng mga tao sa paligid ko. Nawalan. Secondly, dahil bago nga po ako noon at hindi pamilyar sa mga lugar at sa mga sakayan, sobrang dalas ko pong maligaw. Ligawin po yata ako. Quezon City lang po ang alam ko noon. And then, biglang sa San Juan ako nag-work. Explore ng mga sakayan, lakad dito, lakad doon. May isang beses, lumagpas yung tren na bababaan ko dapat. Meron pa, dahil naligaw po ako, nilakad ko mula Green Hills hanggang Robinson's Galleria. Pasakay na sana ako ng bus, pero dahil puno yung bus, nilakad ko mula Robinson's Galleria naman hanggang White Plains. Partida, naka-long sleeves po ako noon at naka-leather shoes. Naligaw. Finally, and yes, may time din po noon nung nasa labas ako na halos mapariwara ako sa aking buhay. Makalipas po ang unang taon ko sa labas, may part sa sarili ko na nagsasabi na parang ayaw ko nang bumalik sa seminaryo at ipagpatuloy ang pagpapari. Naisip ko kasi noon na kaya ko naman pala eh. Okay naman na ako. May kaunting sweldo at pera. Medyo maabilidad naman ako ng kaunti. At naisip ko po, mukhang magiging mabuting ama naman ako kung ako ay magkakaroon ng pamilya. But the rest was history. My dear brothers and sisters, today is the second Sunday in Ordinary Time. And only here in the Philippines do we celebrate the second Sunday to the feast of Santo Niño. And you see, this is a special privilege given to the Philippine Church because of the icon of the Santo Niño. It became one of the main roots of Christianity here in the Philippines. The statue of Santo Niño was the gift to the first converts in Cebu in 1521. At nung nasunog daw po yung entire village sa may Cebu, tanging ang imahe ng Santo Niño ang naiwang nakatayo. Natira, hindi nagalaw, hindi nasunog, at hindi nasira. And so since then, the devotion to the Holy Child, the Santo Niño, proliferated and spread into the entire region. In our gospel today, we heard about the fifth joyful mystery. At ito po ay madalas na tinatawag nating the lost and finding of Jesus in the temple. And this is what I want to share with you and what I want to reflect on this Sunday. Ang tanong, nawala po ba talaga si Jesus? Nawala ba siya talaga? O naligaw ba siya? O napariwara ba ang batang Jesus? And our gospel today is the answer to everything. That no, hindi po nawala si Jesus.
because He chose to remain in Jerusalem. Kung susuriin po natin, sinadya niyang magpaiwan. At hindi po napansin nung kanyang mga magulang na siya ay nawawala. Bakit? And I'll explain this to you. Dati po kasi, ang caravan o yung paglalakad, isang mahabang linya po yan. Nasa unahan ng mga babae, nasa likuran ng mga lalaki. Ang mga bata, mga sanggol, babae o lalaki, sasama po yan sa kanilang nanay, nasa harapan. At pag medyo binata na at lalaki, sa likodan po yan, kasama ng mga tatay. Now, si Jesus po ay 12 years old at that time. Alanganing bata, alanganing binata. And so Mary, thinking na medyo binata na yung anak ko, siguro kasama siya ni Jose, nasa likod ng pila. Si Jose naman, thinking, yung anak ko, bata pa siguro, kasama pa ng kanyang nanay sa harapan ng prosesyon. Kaya, both of them thought that the child Jesus was with them, only to find out after a day of walking, hala, nasa na ang ating anak? Nandun, naiwan sa Jerusalem. And you see, dear brothers and sisters, many times we are like the child Jesus. We are sometimes lost in our lives. Pwedeng nawawala tayo, pwedeng naliligaw tayo, at yung pinakamalalim, pwedeng napapariwara din po tayo sa ating buhay. And we see a reflection of ourselves in the Santo Niño, the child Jesus. Akala natin mabuti, pero hindi na pala. Akala natin tama pa yung ginagawa natin, pero hindi na din pala. Akala natin may magandang maidudulot sa atin yung mga pangyayari, pero wala na pala. Dear friends, this year is a Jubilee year of hope. And our theme as well is Pilgrims of Hope. We are all pilgrims in this world. Lumalakad, umuusad, at naglalakbay. And there will be times in our pilgrimage in our lives that we will get lost. Mawawala tayo, maliligaw tayo, o lumilihis tayo ng landas. At madalas, we forget that we are pilgrims of hope. Nalilimutan po natin na may pag-asa sa bawat hakbang ng ating buhay. And so, dear friends, on this feast of Santo Niño, let us remember that yes, sometimes we are all lost, but we are assured that we can all go back to the right track because God is our hope. And that assurance will never disappoint us. Sa Diyos po, palaging may pag-asa na hindi tayo mawawala, maliligaw, o mapapariwara sa buhay. Amen.